Okay, so let's discuss this. Another proximate analysis of trusses problem. This is actually password problem din. Dalawang beses to lumabas nung time ni May 2015. Isa nasagutan na natin. Touch ko na lang yung link for that. Noong 2018 din. Sagutan na lang din yan. Nasunod. Ayan. Okay, so discuss na lang ulit natin to. Okay, so for the plane truss shown in the figure, A is equal to 3 meters. Sulat ko na lang kayo. Okay na? 3 meters. BI 2.25. To. 3 din pala to. BI 2.25. Tapos, ang H, parehas nga lang sa nauna. 2.25. O, yung H ay 3. Sa mga forces lang ata sila nagkatalo. 3 meters. Ayun. Ang forces ay P1, 1 kilonewton. Tapos, P2 ay 0. Wala na pala to. Paano ko lalagyan to? 0 na lang ganyan. Wala. 0, P2 0, P3 0. Edi sumimple, P4 1.5. Kanina 'di ba isang problem ayun na to eh. May 3 sila. Ayun, 3 kilonewton, 3 kilonewton. Yun lang yung nabago. Dalawang beses lumabas. Hindi ko sure eh. Hindi naman ako nag-take nun eh. Ayun yung nasa CR eh. Tingnan lang natin. Solve na lang natin. So, ayan, the diagonal members, CF, again, may mga diagonal members tayo. Pag diagonal members are cables, so ayun. CF, lagay nga natin. CF, muli. CF, yan, yung C at F, yan, tension yan, parehas, diagonal daw eh. Tapos, syempre, BG, and then, ano yan? Yung DG and CH. So, ito, DG and CH. O, mga tension yan sila. Kopya. Mani, popcorn. DG, 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 oops. Okay na yan. Ayoko na ayusin. Parang pangit. Hindi siya naka-align. Ayun. So, ayun mga tension. Intention yan sila. Cables eh. So, what is the force in member EF? Again, check muna natin if approximate analysis ba talaga yung gagamitin natin dito. So, check muna if statically determinate yung truss. Ilan yun? Ano dyan? M plus R ba? Number of members, number of reactions should be equal to twice ng number of joints. Number of members, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tama ba? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siyang buo yan. 14, 15. 5, 15. Ang number of reactions, 1, 2, roller lang yan. 3, 4, 1, 2, 3. Tatlo lang yan. Ang joints, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama ba? Ayun. Di naman to joint, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, that is twice ng 8. No? So, 15, 16, 17, 18. And 8 times 2, that's 16. Ayun, greater than. So, ibig sabihin, statically indeterminate to the second degree. So, pag second degree, ibig sabihin, parang yan din yung redundant, di ba? Kung okay na kayo sa determinacy. Yung redundant na yon, di ko nabanggit na nung last time eh. Pero yung redundant na yon, yun din yung yun yung kino-consider na natin. Kaya nga approximate siya eh. May dalawang member ka dyan na magzi-zero. So ano yung mga yun?
Ay, pangit na tuloy. Pala, inando ko na lang. Mando. Sayang. Link ko na lang. Pangit eh. Okay naman na yun, Mr. Two Joints. Nakakita ko lang yan. So, ayan. So, yun. Ayun nga. Yung dalawang redundants na yun. So, doon tayo magbe-base sa magiging panel shear. So, ayun nga. Sabi, since cables yan. So, yun lang yung kayang magdala. Kumbaga, tension lang pwede. Once na nag-compression na siya, ine-neglect mo na yun. O, ganun lang. So, what is the force? And member AF, pakadali nung una, di pa kailangan mag-ano dyan. Di mo pa kailangan ano dyan, approximate dyan. Method of joints lang yan. Okay, so, method of joints lang yan. Sa joint ka, oh. Oh, ito. Di na natin ginagawa yung assume na, mag-assume tayo. Okay na yung, alamin na agad natin yung tamang direction. Di ba downward to? So, para ma-counteract mo siya, kailangan mo ng upward. Alin dyan yung magpapa-upward? Eh di itong AF. So, kaya paangat yung AF. Diba? So, given na paangat na yung AF and pa-right din siya, so itong AH natin should be in compression or to the left para ma-counteract niya yung pa-right dito. Ganun lang. Diba? So, ayan. O, yan lang yun. So, hinanap natin AF, diba? O, edi summation of forces along Y ka lang dyan. At joint A. Summation of forces along Y equals 0. So, ano yun? Yung P lang, tapos yung AF. Tanong, ano naman yan? 3 and ano pa rin yan, no? Oh, ano pala to? Kung kanina, 3, 4, 5, ito naman ay 3 yung horizontal, 3 yung vertical, edi 1 is to 1. Diba? 45 degree yan. Kumbaga, ano to? 1, 1, square root of 2. Or hindi ka sure, hindi ka familiar sa 1, 1 square root of 2, edi square root mo. Kung ikon mo yung square root pala, square root ng 1 squared plus 1 squared, square root of 2. Pero kung familiar ka na, 1, 1 square root of 2 yan. Bukod sa 3, 4, 5, merong 1, 1 square root of 2. Meron pa ngang, ano yung isa? 1, 2, square root of 5 din. Meron din yun. Ayan na. Square root of 1 squared plus 2 squared. Yun na pa talaga. 1 to square root of 5. O, meron ding 5, 12, 13. Square root ng 5 squared, 5 squared plus 12 squared, o, 169 yan. That is square root square root niyan ay 13. So, ganun. So, 1, 1 square root of 2 lang yan. O, base summation forces along y equals 0. So, P1, yung 1, pababa, equals sa pataas, FAF, times 1 over square root of 2. Oh, so basically, ang FAF ay simply square root of 2. 1.414. Kung familiar ka na dyan. 1.414 yan. Tanong, ano yung, ano yan? Ano yung sense niya? Ay, ano yung nature niyan? So, ayun. Tama na yung assumption. Tama na yung nilagay natin dyan, which is intention. Away from the joint, oh. Oh, that is intention. Sunod. Ay, putek. Next, what is the force in member DG? DG, nasaan na ba yung DG? DG, nandito ka na. Okay, di magpa-pass-through ka na dyan ng magpa-panel shear ka na dyan. DG at GH. DG, ha? DG, GH, yung horizontal. Okay, hindi mo na pala kailangan to dito. So, ayun nga, yung dalawang redundant kanina, yun. Kasi, depende pa to sa magiging panel shear mo kasi. Sige, so kung magkakat tayo ng section dito, tapos, ang magandang tignan ay, gusto mo pa ba i-compute tong pares lang pala. Kailangan mo kukunin yung reaction. Kailangan mo kunin yung reaction. Meron pala reaction dito. Ilagyan ko nga yan. Blue na lang. Meron tayong, vertical nga ba yan? Pwede kasing downward eh. Sige, assume na lang. Hindi tayo mag-assume dyan.
pwede nating malaman agad yung tamang direction yan. Pero ito, alam na agad natin kasi may to the left tayo na P4. So, para makontra yon kailangan natin ng to the right. Ayun yung reaction natin. So, anong gagawin natin dito? Member DG. So, pwede, mas madali pa rin gamitin kapag dito ka nag-gamit. Kasi, isa lang yung isa-solve mo, oh. 'Di ba? So, mag-moment ka na lang at E. O, di yun na lang din. Pa-right lang tayo. Pa-left pala. O, dito tayo. Tingin tayo sa kaliwa niyan. O, ganun. So, pangalan natin yung section 1-1. Okay, so solve muna natin. Summation. Actually, pwede na nga ito calculate na lang. Diretso eh. Summation of moment about E equals 0. Considering whole structure to, whole structure. So, wala tayong sectioning pa dyan. Hindi naman talaga pag kinukuha yung reaction eh. Whole structure kino-consider mo. So, ito pangalan ko itong BY. So, ayan. Summation of moment about E equals 0. So, sino-sino lang yan. Itong P1. Ganito gawin natin. Pag counterclockwise equals sa clockwise. Ano yung mga counterclockwise? Itong P1. Tsaka itong P4. Tama? Ito pa. Wala itong dalawa. So, yun lang. O, si BY lang yung kukontra dun. O, edi yung mga counterclockwise natin. 1 times moment arm. 3. Pupunta kay E. So, 3, 4, 5, 6. Ilan to? 4.5, no? Tama. So, 2 to 4.5 nga. So, 6. So, 10.5. Tama. Okay. And then, moment arm niya na ay 10.5. 1 by 10.5. Okay. Add pala natin, no? Add natin sa itong 1.5. Moment arm naman nun with respect kay AI. Ayan. So, yung tres lang. And ang mga clockwise natin ay syempre yung ano lang. Yung BY lang. So, si BY times ano yan? 3, 4.5, 7.5, no? Ayan, so solve na natin si BY. Nalaman na natin eh. Ayun talaga, upward talaga siya kasi alam nga namang sumabay siya dito, di ba? Kung downward siya, kasabay siya ng mga yan. Compute na lang. That will be 10.5. 10.5 plus 1.5 yun, di ba? Okay, so 10.5 minus 1.5 times 3 divided by 7.5. Dos lang pala yun. Kilonewton, then upwards. Yan yung BY. May value ka na. 2 kilonewton, upwards yan. Ang galing ko na nga to. Okay, so ayun na. Considering ano na tayo, sectioning na tayo para ma-solve na yung part na yan. Sectioning lang tayo dyan. At section, sige, kunin muna pala natin yung panel shear. Correct ako na. So, ang downward, negative. Negative 1. Ito, yung baba, pababa, aangat ka ng 2. Pinlas pa talaga. Wala naman ng iba, no? Yan lang pala. Edi 1 lang pala yan. 1 na, paangat. So, yun yung panel shear natin dyan. Kulayan kong green. Paangat. Sa section na yan, may paangat kang panel shear. Na ang unit ay, eto na yung part na nag-approximate ka rin eh. Ang value ay, magnitude ay, masyado makapal. 1 kilonewtons. Ayun. So, sabi, tension nga lang, di ba? So, ito yung mga tension. Ito, magiging compression na yan. Kung i-consider mo, ganyan yung, kumbaga kasi ganito yung panel shear natin, di ba? Paangat. So, dapat lahat sila kukontra doon. So, once na kukontrahin niya na yan ito, magiging compression na to. Di ba? Magiging compression na tong part na to and neglected na yun. Kaya, zero na yan. Block ko na lang yan. Zero na yan. So, ito lang yung
meron sa ating DG. Kaya, di siya tinatanong. Kasi, ang CH ay magiging 0. Di tinanong. Ay, 0 yan eh. Or, eto, kung ano yung direction ng panel shear, yung direction ng force na pag ganun ay magsi-0 na rin. So, ganun lang. Yun yung na-observe din. Okay, so summation ay ano ba? Solve na natin 'yan. At section ano na tayo? Yung section na pero consider na lang natin yung what? Panel shear na lang, 'di ba? I-equate na lang siya dun. Ito na yung buo eh. Ito na yung resultant kasi natin eh. Ito na yung nito. Ano yun na yung shear nga na dulot nito. So kahit yun na lang i-equate mo, 'di ba? Okay. So mangyayari, lagyan na lang natin to ng arrows para kani sa isa. So this one is 2.5 and 3. Familiar ka na dyan. 3, 4, 5 lang yan. 2.25 divide by 3 o 3, 4, 5. Yung 3 nasa tapat ng 2.5 tas 4 to tas 5. Ayun. The summation of forces along Y at section 1, 1. Okay, so ito na yung panel shear. Again, yan na yung resultant nito ha. Yung mga external force. So, di mo na siya i-consider. Okay? Mag-redundant ka lang kapag dinagdag mo pa yan. So, summation of forces along Y equals 0. So, ano yun? Pa-upward equals downward lang din. Lahat ng upward, equate mo lang sa lahat ng pa-downward. Hindi maganda gamitin pag equilibrium. Pag resultant lang yung may magsiset ka ng sign convention. So, ayun. Upward natin ay 1 kilonewton. Ang downward natin ay, yun na yung FGD by moment, ano nun, multiplier para makuha yung vertical component ay 4/5. So basically, ang FGD ay simply 5/4. Ano yan? 5/4. Di maisip yung ano. 1.25. 1.25 kilonewtons. And then, ayun, anong ano na to? Ayun nga, intention nga siya, di ba? GD. Kasi nga, pag nag-compression, wala na. Nineglect na agad. 1.25. Okay, next. What is the force in member GH? Ito na lang yan. So, anong pwede nating gawin dito? Okay? Jadi natin masabi, no? Okay. Di natin masabi pa. Di pa masabi, pero siguro pag inanalyze natin konti. Okay? So, alam natin na 0 na to. Okay? So, pag nag-moment tayo dito, they're still considering the sectioning. Ito lang yung i-consider mong part. Okay, pero di ko na i-consider yung panel shear uli. Kasi gagamitin ko na to eh. Gagamitin ko na ulit to sila. Okay, kasi magmo-moment tayo dyan eh. Pag method of section, di applicable yung ano, yung mga may panel shear. So, balik ka sa components nun. Okay, so ano nga ba to? Ayan. So, either tignan natin ha. Ano ba yung mga mag-govern lang na ano? Pag nag-moment tayo dyan. We have this P1. We have this section 1 pa rin ba? Sige nga. Pag nag-moment ako dito, tanggal yan. Nag-moment ako at D. Tanggal yan. Pero may force ka dito. Ito matatanggal. Di mo na consider yung FGD, di ba? Di siya magiging 0, pero mawawala ng moment arm. Kaya pag nag-moment ako at D, considering the same, so makikita ko na, di nga may estimate. Kasi meron dito eh. May force ka dito, 1, tapos may 2 kilonewton ka pabalik, tapos ito wala. Sige, assume natin na tension. Ayan na, mag-assume na tayo. Tension. Nipis naman.
Sunod natin na tension ang FGH. So, ganun. Detail at section 1.1 pa rin. Summation of moment nga lang. Summation of moments na tayo. At D equal 0. Ito, dito tayo mag-moment para tanggal yan. Tanggal yung i-consider mong yan. Then, alam mo naman mangyayari. Ito, 0 na rin to. Yan, mga diagonal. Oh, so, masosolve mo yung kabila. Di ba? Oh, so that will be again pa rin, counterclockwise is equal to clockwise. Ang counter ay, again, 1 times, papunta ka lang kay D. So that is 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8.25. Oh, yun. Tapos, kukontrahin yan ito. Itong 2 at yung GH. Parang compression pala siya. Okay, tignan natin. 2 times moment arm niya ni 3, 4, 5.25. No? Papunta kay D. 5.25. Then add natin yung FGH. Ang moment arm naman nun ay pababa lang na 3. O, parang ano nga. Wait. Malaki kasing value din to. So, di pa natin talaga alam. Sige, solve na natin. Ayan na lang naman yun eh. So, FGH. Hi, moment of truth. Ayusin ko na lang. 8.25 minus 2 by 5.25 divided by 30. 3, no? O, negative nga. So, mali nga talaga assumption. So, compression talaga siya. Ay, dito ko na lang ilagay. 0.75 kilonewtons compression ang FGH. Ganun. 0.75 kilonewtons compression. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you. And 1.414, 1.25, 1.75. Isunod natin to next time. Okay? That's it.